Praise of the verse. Without natural affection. Without natural affection. Sa Tagalog, walang katutubong pag-ibig. Ang ibig sabihin lang po na yan, pag sinabing without natural affection, ay walang pakundangan sa kapwa. Ano? Wala nang likas na paumanhin, wala nang likas na pakundangan, pagpapahalaga, paggalang, pagkilala sa kapwa. Yan ang idea na yan. No? At atin ulitin na yung pong walang katutubong pag-ibig, yan po'y isa sa listahan o tala na kasalanang ginagawa ng tao. Atin pong binabagtas lagi yung kasalanan. Bakit? Ganito po yan eh. Wala hong seryosong lumapit sa doktor kung hindi niya seryosong nakitang siya'y may sakit. Naintindihan niyo ba yan? Kayo ba'y may nakitang taong gasugod na sa ospital, wala namang sakit? Wala. Yung iba nga may sakit na, hindi pa napunta ng ospital eh. Kasi itinatago na lang, tinitiis na lang. Pero kapag ikaw ay lantad na sa iyo, aminado ka ng may malalang sakit, aba, ay talagang ikaw mismo'y makakamalay, kailangan kong doktor. Tama ba? Ang tao hanggat hindi banas na banas, init na init, hindi yan naghahanap ng sarap ng hangin. Tama? Ay, ba't ka maghanap ng hangin? Kahit pawisan na tiis Gano'n paglabas ang bahay, may hangin. Hanggat hindi mo daman nangangailangan ng hangin, hindi ka maghahanap ng hangin. Tama ba? Hanggat ang tao ay hindi nakakaranas ng matinding uhaw, hindi mahalaga ang tubig. Tama ba? Ang tubig ay mahalagang mahalaga. Hinahanap mo kapag uhaw ka. Hindi ka nga kakain kung hindi ka gutom. Alam mo kung bakit maraming tao hindi seryosong maghanap sa Diyos? Kasi hindi niya alam na siya'y malala ang kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? Bakit natin pinag-aaralan ang kasalanan? Para ikaw ay maingli. Alam niyo, Batanggenyo tayo eh. Yung maingli, yung magkusa, magmalay, na ikaw pala ay bilang makasalanan, kailangan mo ang tagapagligtas. Dahil may parusa ang kasalanan, hindi libre ang kasalanan. Amen? May impyerno talaga. Alam niyo bakit ba impyerno? Bakit ang impyerno hindi biro? Kasi hindi din ang biro ang kasalanan. Nakakita ba kayo ng kasalanan biro lang? Ayoko'y nagnakaw, biro lang. Ayoko'y nakapatay, biro lang. Ayoko'y nakapanood ng bold, biro lang. Walang birong kasalanan. Kaya ang parusa, hindi rin biro. Bakit hindi biro kasalanan? Ay hindi rin naman biro ang Diyos. Are you listening? So bakit natin bakit pastor napapansin ko dito sa church na ito, laging inaay-ay-ay yung kasalanan? Kasi ganito nga eh. Hindi ka interesado sa liwanag kung hindi mo inaakalang ikay nasa dilim. Mas masarap i-appreciate ang liwanag kapag ikaw ay nasa dilim. Kumbaga, ang sarap na ikaw ay nasa laya kung ikay 20 taon nang nakakulong. Tama ba? Tingnan niyo po yung mga taong nakakulong. Uhaw na silang makalaya. Dapat ninyong makita na tayong lahat ay bilanggo ng kasalanan. At dapat ikaw ay makadama na ikaw ay talagang bilanggo ng kasalanan. Kaya ang tao ninyo dahil ang tao ay bilanggo ng kasalanan, hindi makapamuhay ng labas sa kasalanan. Tingnan po yung taong bilanggo, pauli-uli lamang sa kulungan. Are you with me? Eh kahit lumuang na, halimbawa 1 hektarya, halimbawa 2 hektarya yung space ng bilangguan, ay di umuuli ka na dyan. Pero ang totoo niyan, nasa bilangguhan ka pa rin. Marami ang tao na bubuhay, hindi makalaya sa bisyo. Alipin ang bisyo. Alipin ang mga maling game sa computer. Ubus na ang panahon, di naman nag-aaral, ubus pati baon. Walang laman ng utak, kundi
Alam mo sa Amerika, kung bakit yung mga batang namaril na lang at ang dami na baril sa school? Kasi impluensyado ng computer. Bakit ang tao hindi makalis dyan? Kasi walang nangangaral ng katulad ng ganito. Tayo'y hindi lang makasalanan, tayo'y bilanggo ng kasalanan. Are you with me? At ang tayo'y makakalaya lang dyan kung aminado ka. Kung aminado ka, magsisisi ka at sasampalataya kay Jesus na siya lang ang pag-asa mo para mabago't maligtas. Are you with me? So, isa sa ating kasalanan pag-aaralan ay yung without natural affection. Pag sinabing without natural affection, matigas na ang puso sa kapwa. Ay bakit? Alam niyo ba, ang ugat na matigas na puso sa kapwa ay nag-uugat yan sa matigas na puso sa Diyos. Ang manhid na puso sa kapwa ay dahil ng manhid na puso sa Diyos. So, maraming tao ngayon manhid na sa kapwa. Wala nang inintindi ang tao kundi sarili, sarili, sarili. Pero walang tunay na damdamin para sa iba. Yan ang ating pag-aaralan. Are you listening? Maliwanag ko ba? Para tayo makapagsimula na, bibigyan natin tayo una, kunin natin ay samples. Samples. Ibig sabihin, mga halimbawa ng tinatawag na without natural affection. Bago natin bigay yung ilaalim na yan, basahin natin ang Genesis chapter 34, verse 2. Ito yung sample sa Bible ng without natural affection. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her and lay with her and defiled her. Isang araw, itong si Jacob ay napapunta ng ibang bansa. Hindi ko na matanda yung bansang yan. At yung anak ng hari ng bansang iyan ay nagandahan sa anak ni Jacob na si Dina. 13 ang anak ni Jacob, 12 ay lalaki at isang babae. At ang babae ngayon napakaganda. Ay natipuhan, nakursunadahan ni Shechem na anak ng hari. Ginahasa. Isa, mga kapatid, sa without natural affection ay yung rape case. Amen? Ano ba ang tao? Makapagparaos lang kahit gumawa ng masama. Ano ba sa Taysan, balita ko, isa sa talamak at lumalaking krimen ay panggagahasa. Kung aware po kayo sa kapulisan, nakaka-report po ako, tanggap po ako ng report na isa sa problema sa Taysan ay yung lumalagong kaso ng rape. Bakit? Buyang-yang na po ang tao sa panunood ng cellphone. Are you with me? Wala na hudyang private. Lahat ng gustong puntahan ng kabataan nakikita na dyan. Ngayon walang asawa, kabataan, mainit ng katawan, nakakita ng sexy, di gahasa agad. Salbahing tao. Tapos magmamakawa pag nasa kulungan na, mautas ka dyan. Are you with me? Ano ba mga kabataan, kaya matakot kayo sa maling paggamit ng cellphone. Ang cellphone maganda lang sa communication, sa pag-aaral, pakikinig o pagbabasa ng mga godly messages. Pero kung gagamit mo sa kawalanghyan, isang araw, rehas ng katapat mo. At higit sa lahat, impyerno. Dahil hindi libre ang kasalanan. Amen? Isa sa tinatawag na without affection, pag sinabing without affection, ulitin ko sa inyo, yan po ay hearted towards kindred. Inhuman, hindi makatao. Hindi makatao. Wala nang malalim, maka-Diyos na pakundangan sa kapwa. Ang mahalaga, masaya ako kahit naargabyado kita. Are you with me? Hindi kita makuha sa ligaw, aabangan kita sa kanto.
That is very inhumanistic. Isa yan sa kasalanan. Yan ay isa lang. Marami na tayo na bye-bye. But, ulitin ko ha, kapag ikaw ay player, hindi mahalaga sa iyo ang manghihilot hanggat hindi ka nababalian. Hindi mo tatawagin ang manghihilot kung ikaw ay player na hindi pa nababalian. Alam mo kung bakit hindi ka natawag sa Diyos? Hindi mo kitang ikay makasalanan. Ay, pastor, ako hindi nang re-rape. Kung magsuot ka naman, nakakapagpainit. Tama? Are you with me? At saka hindi lang naman yan nga ang ating pinag-uusapang kasalanan. Bye-bye ninyo ang ating video. Bye-bye natin ang FB page. Welcome po kayo dyan. Inyong bulat-latin, inyong tingnan. Free po yan. Makikita po natin ang matagal natin binaybay. Alam niyo ba, 1 taon kulang pang baybayin ang listahan ng kasalanan. 1 taon ay kulang pa. Amen? Kaso lang ang tao nakakalungkot, parang isda, matagal na sa dagat, hindi alam na basa. Ang tao'y matagal nang nabubuhay sa kasalanan, pero hindi pa nagmamalay na siya'y pa-impyerno. Bakit? Hindi nagsisisi. Hindi natatakot. At ngayong umaga, tinatakot talaga kita. Dahil hindi biro ang warning. Alaala ko ninang Pising, nung pumunta ng Mindoro, merong warning. Nung umaga, kita yung warning. Dangerous. Parang under construction. Mayroon ganun eh. Walang problema nung umaga ay nung gabi. Pauwi. Hindi ko alam kung sinadya o nalimutan. May warning talaga doon. Hindi napansin. O kaya akala'y nagbibiro lang. Di hulog lahat sa bangin. Ano ba ang biyaya? Ninang Pising lang ang buhay. Yung ang warning ng tao, hindi nagbibiro. Lalo pa kaya yung warning ng Diyos na ikay makasalanan. Tama ba? Delikado ka talaga. Yung may X, yung halimbawa inumin, huwag mong inumin dahil may bungo, may markang bungo na X. Seryoso yun? Subukan mo magbiro, inumin mo. Pag hindi utas. Mga kapatid, ang Diyos, huwag mong bibiruin dahil ang Diyos ay hindi na pabibiro. Pag ikaw ay napangaralan, ikaw ay dapat magsisital kay makasalanan at ang tigas-tigas ng puso mo, sinong uubra? Ikaw ay mananalo pa sa Diyos. Tama ba? So pag sinabi nga, without affection, yun po'y inhuman. Ang sabi natin, without a hard-hearted towards kindred, walang malalim na pakundangan, pagpapahalaga, paggalang sa kapwa. Alam mo ugat niyan? Kasi wala ka ng galang sa Diyos eh. Isang case dyan ay, isang sample. Tayo nasa sample. Ano sample? Rape case. Pandalawang sample ay Matthew 10:21. Matthew 10:21 ng without natural affection. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and cause them to put to death. Tingnan nyo ha? At ang kapatid ay dadalhin sa kamatayan ng kanyang kapatid. Okay. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at mga gihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. Alam niyo ba ang konteksto niyan? Nang dahil sa ang isang miyembro ng kasambahay ay nakakilala kay Kristo, nagalit ang kanyang kasambahay. Anong pandalawang sample natin? Not only rape case, but also religious case. Religious case muna. Ano ba dahil lang nag-iba ng relihiyon, kinagalitan ang kapwa? Nakaranas ba kayo yun? Amen? Kapag di ka nakakaranas na yan, nag-iba ka lang ng relihiyon, pero hindi ka pa nagbabago ng buhay. Alam mo kapag ikaw ay tunay na nakakilala kay Kristo, uusigin ka talaga. Ang tao wala nang pakialam sa masasakit na sinasalita sa iyo dahil nagbago ang iyong buhay. Bakit?
wala ngang natural affection. Dahil naiinggit lang siya sa iyo, o naiinggit ka lang, dahil siya nagbago, dahil siya aktibo kay Kristo, dahil siya masaya kay Kristo, dahil siya naglilingkod kay Kristo, ikaw, insecure na insecure, nagsasalita ka ng pangit, doon sa taong yon, wala ka ng pakundangan. Iba nga, pinapapatay pa eh. Ang mga apostol, pinapatay ng mga naiinggit sa kanya. Ang Panginoong Jesus mismo, kinainggitan, pinatay siya. Very inhuman. Because of religion. Religious case. Not only rape. Alam niyo mga kapatid, mali actually yung usig. Kaya pag nakita mo ang nanay mo, nasimba lagi, matuwa ka. Amen? Ang tatay mo, nasimba lagi, matuwa ka, huwag kang magalit. Amen? O kaya, gayahin mo siya, sundan mo ang kanyang ginagawa, hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi mo. Biktima ka ng kasalanan without natural affection. Nasaktan ka lang, nadaig ka lang, kung ano-ano na pinagsasabi mo. Are you with me? Yan po yung reality. Sinabi yan ng Panginoon Sinabi yan ng Panginoon Ang magiging kaaway mo ay ang iyong sariling sambayan. At tayo namang manakilala kay Kristo, nagtitiis. Bakit? Tayo nakakaintindi. Tayo nakakaunawa Pero paalala lang, doon hanggang ngayon hindi paligtas, may mag-isip ka, huwag mong dagdagan ng kasalanan mo. Nang dahil lamang sa nakikita mong nababago ang buhay. Nang dahil lamang sa dati hindi nagbabasa ng Biblia, ngayon nagbabasa na ng Biblia. Abay nung ako'y makakilala kay Kristo, kung ano-ano na napainggan ko sa aking mga kabarkada, alayang si Eloy. Yan ay banal na. Yan ay Bible dihibol. Santong kabayo, banal na aso. Kung ano-ano yung masasakit ang napakinggan. Pero, okay lang. Dahil tama naman sinasabi nila, ako'y nabago talaga. Pero, nakakaawa ka kung ikaw ay gano'n, dinadagdagan mo lang ang kasalanan mo. Yan ay isa sa sample na ikaw ay without natural affection. Amen? Ano ibig sabihin without natural affection? Hindi ka makatao. Wala kang malalim na pakundangan kahit makasakit ka. Di baling makasakit na base sa salita ng Diyos. Yung ka naman sabihin kayong makasalanan, di kayong masakit yon. Ayun ang gagawin natin. Yun naman nasabi ng salita ng Diyos. Pero ikaw yung nagsasalita ng masasakit dahil ikaw ay naiinggit at nadadaig. Yun ay yung sala. Amen o ba? Tingnan pa natin ang talata sa Psalms 106, verse 37 and 38. Tingnan nyo po. They sacrifice their sons and their daughters unto devils. Verse 38. And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan. And the land was polluted with blood. Alam mo yung isang religious case na wala rin pakundangan? Alam mo nung una, para laang sumambas ang kanilang Diyos-Diyosan, ang inihahandog ay kanilang anak. Yan, tindihan nyo ba yan? May isang pastor nag-mission sa isang native, nalimutan ko na yung lugar, Africa yata. Doon pala ang Diyos nila'y buaya. Kalayan mo yan. Dito, buaya sa bola. Pero sa kanila, may bansa na talaga ang Diyos nila'y buaya. Ngayon, kaugalian nila, pagka pista ng kanilang Diyos na buaya, may rotation. Kumbaga sa tuklong, may torno. May torno. Alam niyo ba yung torno? Hindi terno. Torno. May araw. Yung iba, pag mayaman-yaman, pag torno niya, may handa. At saka may mic. Kaya ayaw na ayaw ko nung ako'y bata pa, wala pa spinal cord. Torno ni Cabirong, wala yung mic. Wala pa yung busa. Bakit? Ay mahirap. Pero pag kami nakakita na yung kasamahan ni torno yan, mayaman, ako, ito may mic. Masarap pa ang pakain. Ganado ang magdadasal Pati yung awit, talaga puro ang labyo kay Inam Puro parte. Bakit? May mic. Ngayon, noon may tawag na torno. Rotation. Ngayon,
tumapat doon sa napuntahan ng missionary, yung turno. May 2 anak. Isang gusgusin, sipunin, lugain, isa namang maganda, makinis, mistiso. Ayun yun ang kaugalian nila eh. Kahit anong pa ang aral ng misyonaring ito, hindi sila maawat, na mali yan. Ngayon, nung ihahandog, ang iniisip man lang sana ng missionary, ang ibibigay yung bunso. Bakit? Sipunin, lugain, gusgusin. Abay, ang pinatay sa harapan ng buayang Diyos-Diyosan nila ay yung panganay. Alam mo, kailan sabi? Huwag ka magbibigay sa Diyos ng may kapintasan. Literal po yun. Hanggang ngayon, existing po yan. The question is, yan ba humanistic? Yan ba inhuman? Hindi. Papayag ka ba? Pagka pista ng santo ninyo, ikaw ang papatayin. Diba? Mga kapatid, existito po yung ganyang katotohanan. Napapatayin ang anak dahil lang sa Diyos-Diyosan. Are you with me? Iba-iba sana kung kambing na lang. Kung manok na lang. Alam niyo ba, ang daming umiiral na hindi makatao dahil ng relihiyon. Nung dark of the ages, ang daming baptist na pinapatay nang dahil lang sa paninindigan sa pananampalataya. Sino nagpapatay? Relihiyon. Gusto niyo malaman kung sino? I-google niyo. Para hindi kayo magalit sa akin. Dahil sabihin ko sa inyo, kilala ninyo ang pinakamarami nagpapatay na Anabaptist during dark of ages. Are you with me? Kala niyo ba ang relihiyon? Noon, lalo noon, napakapanatiko. Handang mamatay, handang pumatay. Ngayon, nakikinig pa lang, papatay na. No? Iba noon eh. Iba noon eh. Noon, handang pumatay at mamatay. Ngayon, nakikinig pa lang, papatay na. So, samples. Ito, pantatlo, letter C, na tinatawag na without natural affection. Not only rape case, religious case, repugnant case. Ano ba yung pastor repugnance? Pag sinabi pong repugnance, mga kapatid, yan po yung nakakasulok-kasok. Yan po yung nakakarimarim. Yan po yung kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Tingnan po natin. Ito Leviticus 18:22. Tingnan niyo po. Are you with me? Pasintabi ha. Tayo po ay nagsisiwalat lang ng Bible. Pinatutunayan lang natin mula sa Biblia, yung ating pinag-uusapan. Ano itong very inhumanistic? Ano ito yung without natural affection? Thou shall not lie with mankind. As with womankind, it is repugnance or abomination. Sa Tagalog, tingnan niyo po. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya ng sa babae. Karumal-dumal nga. Ano yan? Sana wala dito. Wala ho ba? Wala ho ba dito niyan? Kung meron dito, magsisi na kayo. Amen? Bakit? Repugnance. Karumal-dumal. Yang kabaklaan, katumboyan, inhuman yan. Huwag kayong sisimple-simple mga lalaki ha. Kunwari kayo, oh, Thomas Pastor. Amen. Pero wag ka, ay, ang sakit. Kala mo ka, iba talaga ang Bible. Kaya magbasa ka ng Bible, ang dami mo mabubungkat dyan na mga katotohanan. Inhuman po yan. Yan ay karumal-dumal sa Panginoon. Kaya wag kang manood lagi ng ang host ay bakla. Ako nga, sa totoo na eh. Kung ako lang masusunod, ang anak ko ayaw magpagupit sa bakla.
Dahil ako mismo ayaw ko magpagupit sa bakla. Nahahawa ako. Are you with me? Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya ng sa babae. Same-sex marriage is repugnance. Kaya hindi tayo palo doon sa same-sex marriage. Same-faith marriage, pwede. Pero yung same-sex marriage is karumal-dumal sa Panginoon. Ay, wala akong magawa, pastor. Ako'y babae na nakukulong sa katawan ng lalaki. Ay, ito ang disenyo ng Diyos. Paanhin. Sabi siya ang disenyo ng Diyos yan. Ikay mag-igib, ikay magsibak. Gumawa ka ng gawaing panglalaki na ikay maging lalaki. Hindi sa atin ang choice kung ano ang gusto mong gender. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang gender. Alright, well, kung ikaw ganyan, pasintabi. Magalit ka sa Diyos, hindi sa akin. Tagapangaral lang ako. Hindi naman na kanyang binabasa patunayan pa natin. 20 verse 13. 20 verse 13. Tagalog na agad. Tagalog na agad. Kasi mas naiintindihan At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala. Anong klaseng kasalanan? Karumal-dumal. Sila ay, kahit, ubos yung mga yan. O sa Old Testament, kaya ako'y taka mga yan, ang lakas pang loob pag magpasa ng soji. Ay sa batas ng Diyos, ipapatayin talaga yan. Amen? Talaga sila, ako may takabi, ang bilis dumami ng mga yan. Hindi nanganak, pero nangingitlog. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumaldumal, hindi ba sa kasalanan, karumaldumal, sila'y papatayin. Na walang pagsala. Ano ba sinabi papatay walang pagsala? Talagang tiyak. Ngayon, sila pa ang bida Sila pa ang mayayaman Sila pa ang may impluensya Ganyan kabulok ang lipunan. Ay noon yan, talagang matatakot ka pag alam mong bakla ka. Bakit? Hindi ka accepted sa lipunan. Ngayon, back to the Bible. Let's back to the Bible. Are you with me? Kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Ano ba? Ang aso, tingnan yung aso. Alam nila pag lalaki. Tingnan nyo, wala kayong makikita. Nagpapandaling lalaki sa lalaki. Wala ito hindi ako naghahalay hindi ako nagbabasto sa inyo. Alam ng lalaki, hindi talo. Kahit sa ibon, wala kayong makikitang nagtatalong, nagsasabong. Pero yung sinasabi nating nagtatalik lalaki, wala kay tao. Hindi ka nakakaintinding lalaki din yan. Amen. Ano yan? Daig ka palang hayop. Are you listening? Alam ng tandang, ang kapwa tandang, titilaok pareho yan. Pero hindi magbababahan. Masakit yan. Pero ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ano ba, marami ng bakla ngayon, transgender pa, nakakakilala sa Panginoon. Tingnan niyo po yung aking video, yung video ni Madam. Ganda. Ay, daig pa nga ang babae, sa ganda. Meron naman talagang bakla na mas maganda pa sa babae. Ay, daig ka Di ka? Pero kaso lang, bading. Meron namang babae, ay talaga mas pogi pa sa iyo, sa akin. Yan ay dulot ng sumpa ng kasalanan. Kung babasahin ninyo Romans chapter 1, tingnan nyo, Romans 1, 26, 27. Hindi ko na babasahin lahat. Romans 1, 26 to 7.
Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. Pinalitan ng babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. Ibig sabihin yung likas na pang babae, pinalitan. Yung kontra sa babae, ay pinalitan na ng katutubong hindi kanya. Sa totoo na. Merong lalaki, nagpalit na ng organ ng pang babae. Wala ka naman matres, hindi ka rin magbubuntis. Huwag mong pakialaman ang disenyo ng Diyos. Tama ba? Kasalanan yan. Harumal-dumal yan. Papatayin yan. Oh, may nanonood sa aking live. Abadeng. Hindi ako nanghuhusga sa iyo. Di sabi ko sa inyo, ayan, akin ba yan? Oh, verse 27. At yan din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Grabing dumi, ano? Adi ispadahan. Hirap na yan. Are you with me? Naintindihan nyo ba yan? Marumi yan. Pag ikay ligtas, pag ikay may Espiritu ng Diyos, mandidiri ka dyan. Sa taong makasalanan lang yan, accepted. Pero sa mga taong maka-Diyos, yan ay kakadiri. Are you listening? Pastor, may kapatid akong ganyan. Ipag-pray mo. Kaya ikaw maging masigla kay Kristo na mahawahan mo sila. Hindi yung ikaw na nga, may mga ganyang problema, ikaw pa ang pangkal kay Kristo. Tama ba? Maging magandang halimbawa kay Kristo. Walang imposible sa Diyos. Nababago yung mga ganyan. At least kung ikaw nakakilala sa Panginoon, magpakita ka ng kasigasigan. Amen? Okay. Then, isa pang repugnance is not only same-sex relationship. Yan ang under ng repugnance case. Same-sex relationship. Number 2 ay said repugnance. Ito po. May binanggit sa Bible talaga. Word for word, verbate. Sa Proverbs chapter 6, verse 16 hanggang 19. Tingnan po natin. May 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo. 7 mga kasuklam. Pag sinabi kasuklam, yan na po yung repugnance. Yan na po yung without natural affection. Walang lalim ng pakundangan sa kapwa. Walang lalim ng simpatya sa kapwa. Mahalaga yung gusto niya kahit mali. Ano yun? Mga palalong mata. Yung hindi na makatao kung tumingin. Nakataos lang ang ilongay kung makatingin sa panguhi. Nakataas lang pinag-aralan kung makatingin doon sa mga tao, wala pinag-aralan Nakaganda lang ng konti ang bahay kung makatingin na doon sa bahay ng iba Kala mo kung sino na Naihi din naman sa umaga. Huwag kang mayabang. Dahil sa alabok ka rin galing, sa alabok ka rin babalik. Wala tayong dinalang anuman, wala ka rin dadalhin pabalik. Huwag kang mataas ang tingin. Sayad ka lang sa lupa. Dahil sa lupa ka galing, sa lupa ka rin babalik. Maraming tao mga inhuman, kung makatingin sa kapwa, akala mo kung sino. Ano pa? Sinungaling na dila. Lagi sinabihang maganda, hindi naman. Matalino, hindi naman. Ayos sa Panginoon, hindi naman. Maraming krimen ang naganap dahil ng kasinungalingan. Are you with me? That is inhuman. Without natural affection. Wag laang siya ang masukol, magsisinungaling na. Siya yung makasalanan, pero ang nakulong ay iba. Bakit? Nagsinungaling. Are you with me?
Sa tao ko lang naman makakalusot. Pero sa batas ng Diyos ay hindi. Lahat ay kita ng Diyos. Kaya ngayon, ang madaling kaso, mahirap. Pagka mahirap ang involved sa droga, kulong agad. Pero pag mayaman, bayad agad. Sa totoo na. Karaming pinalalampas ng kaso kapag ang involved ay mahinang tao. Ang daming kasinungalingan. Sa tao lang yan na itatago. Sa tao lang yan na ilulusot. Pero sa Diyos, never. Kaya may hell. Alam mo, ang Diyos ay hindi mangmang para dalhin ang tao sa impyerno. Alam niya ang ugat. Why? Are you with me? Mga palalong mata, sinungaling na dilat, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Inyo man yan. Alam niyo, walang salang dugo? Ako ay hindi naniniwala sa abortion. Gagawin mo yan sa mali, tapos papatayin mo yung walang kinamalayan. Alam niyo ba, kalimitan, nakakakita yan sa mga bowl ng schools. Sa college, sa high school. Bakit? May nabuntisang estudyante. Dahil sa hiyang mahalatang buntis, pinalaglag sa bowl. Gagawin mo yung kasalanan. Tapos paparusahan mo yung inosente. Are you listening? Yan ba'y realidad? Yan ba'y totoong nagaganap? Kaya hindi ako paniwala doon sa yung alam mo, pag nagpanagpo ang egg at yung sperm ng lalaki, pag sinabing nag-conceive, naglilihi na, yun ay pag nag-feels ka, pagpatay na yun, buhay na yun eh. Buhay na yun eh. Ayun. Very inhuman. Very inhuman. Ano yan? Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Maliwanag ko ba? Hindi lang sa ospital nagaganap yan. Sa bukid, talamak yan. Bakit? Yung ganamang nagkakakaliwaan. Parang mahalata ni pare, abay, laglag mo na. Man? Kasi namang mahalatang pag lumaki, anak na magwiwiting. Hindi ko kamukha ito. Anak ito, kamukha na magwiwiting. Ay, paano? Ay, nasa lisihan. Adi, ipalaglag na. Is that a reality? Alam mo, basahin mo ang Bible, walang kubli. Basahin mo ang Bible, makikita mong lahat ng kasalanang ginagawa ng tao. Pinagtatakpan lang ng tao, pero bulgar sa Diyos. Kaya wag kang aalma, bakit ganito nagyayari sa lipunan? Parang walang katarungan. Sisigaw ka ng katarungan, iking makasalanan, di damay ka dyan. Makahingi ng katarungan. Bet na ituturo mo yung mali ng iba, yung mali mo. Ang dapat sa tayo humingi ng tawad. Magsisi, wag manuro. Alam mo, delikado yung manuro. Alam mo, tinuro si Brother Rane. Ikaw, Brother Rane, ha? Hindi mo ba alam? 3 yung nasa iyo. 3 yung nasa iyo. Nakaturo ka sa kapwa, pero 3 nakaturo sa iyo. Kaya kayo manunuro gayaan. No? Kayo makasalanan kayo. Pero pagka ganyan, 3 ang nakaturo sa iyo. Kaya bago mo punahin yung iba, punahin mo yung mali mo. Sisigaw ka ng katarungan. Bakit? Wala ka bang kasalanan? Para pag nilapatan ng katarungan, di damay ka rin. We are all guilty. Ano ba ibig sabihin ng guilty? Ito, para nyo maintindihan. Ang sabi ng mga tatanda, hinampas ay kabayo, latay sa kalabaw. Alam nyo ba yan? Ang hinampas ay kabayo, pero ang umagak ay kalabaw. Halimbawa, sino magkapatid dito? Sino magkapatid dito? Kaya? Sino kapatid mo, Ineng? Okay. Si Chloe. At saka si ano? Sino? Yan, dito pa. Ito, magkapatid ba kaya? Hindi. Okay, si Chloe at saka si Angela. Chloe at Angela. Halimbawa, napagmura ng ama si Chloe.
ikaw na marites ka. Ikaw na marites ka. Ba? Ang naagak ay si Angela. Ba't siya nasasaktan? Ay, ang pinagsasabihin naman ay si Chloe. Yan sinasabing, hampas sa kabayo, latay sa kalabaw. Bakit? Kasi marites din siya. Di ka? Ang pinagsasabi ay kapatid ng marites, ba't siya naagak? Ay kasi marites din siya. Bakit pag nangangaral, ikaw ay makasalanan? Di ka naman inaano, ba't ako sinusgan? Kasi makasalanan ka rin. Yan ay ibig sabihin, guilty. Are you with me? Iba ang kinakausap mo, ikaw ang nagre-response. Ikaw ang nagre-react. Bakit? Ay ganyan na minsan pag nangangaral salita ng Diyos, di man ikaw ang pinupuro eh. Pastor, hindi na ako nasimba. Amen? Ako'y pinupuro eh. Ako'y pinatatamaan eh. Wala naman sa isip ko yun. Binabasa ko lang ang Bible. Bakit ganon? Kasi guilty tayo. Amen? Kasi hindi ka dingding. Tama, ang tagal ko nagpipres din, hindi man ito na-amen. Hindi man ito nagre-react. Kasi hindi ito. Hindi ka dingding. Persona ka, ito hindi. Kaya ikaw ay napiyak. Amen? Kaya mali yung awit ni Aguilar. Sa isang kulungang bakal, may isang taong malungkot umiyak. Alam mo, minsan, ang nahuli lang ay yung main. Pero kung may guilty rin, pusher ka rin. User din. Kalimitan naman pusher, user. Ang iba, yung kasamahan mo lang, nahuli. Pero ikaw hindi. Pero guilty ka. Are you with me? Mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo na walang salang dugo. Ay, ang aking asawa naglaglag na yan. Eh, kayo mag-asawa, di damay ka. Tama. Damay ang pamilya, damay ang lipunan, damay lang komunidad, damay ang bansa. Kaya ang kasalanan, pinagsisisihan, hindi tinutolerate. Gusto mo maligtas? Napaka-practical naman eh. Gusto mong bumangaw? Ay di maligo. Tama? Gusto mong mabusog? Ay di kumain. Tama? Gusto mong matighawan ng iyong uhaw? Ay di uminom. Gusto mong mapatawad? Ay di magsisi. Magsisi. Maliwanag ko ba? Dahil kung hindi, patay kang bata ka. Ano pa? Ano talata? Repugnant. Pito yan eh. Sige, tuloy mo natin talata. Kaya yung abortion, kabaklaan, hindi yan ba? Hindi ayon ng Diyos dyan. Kaya yung anak ko sabi sa akin yung panganay ko, ano ka pastor, paglalaban mo. Abay, kahit pa maging abno yan, alam nga, patayin ko yan, ianak ko yan. Kasi yan daw ipaglaki, alagayin nyo. Mas matinding aalagayin sa inyo. Kasi may problema ang utak, may problema garni. Sabi ko, wala akong problema, wala akong choice. Anak ko yan alam nga, maipapatay ko yan. Mamatay yan ang kanyang kamatayan. Huwag ako yung magsusuy-sol na mamatay yan. Dahil kung sabihin kong patayin nyo, di ako involved din. Di mamatay na talaga kung mamatay, pero hindi sasabihin ko ako ang papatay. Magaan sa konsyensya ko na siya'y namatay ng kusa kaysa ako nag-utos na patayin na. Naintindihan nyo ba yan? Ano pa? Puso na kumakatha ng masamang akala. Yan, marami namamatay sa akala. Ako yata'y talagang iniiputan ng aking kumparing. Pinapatay mo na, akala pa lang naman. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Verse 19, ano pa? Maliwanag ko ba? Sinungaling na saksi. Huwag kayong maikinig sa mga saksi. Hindi naman tiyak na palang Hindi naniniwala si Kristo Diyos. Sinungaling na saksi yan. Ano pa? At ang naghahasik ng pagkatalo sa gitna ng magkakapatid. Kaya kayo mga machismusa, tama na yan. Amen? Napaka-inhuman yan. So, sample yan. Pambihira, ng bilis ng oras. Nasa sample pa lang ako. Number 2, source. Not only samples, but also source. Anong source niyan? Awag na natin yung Hosea. 2 Timothy na lang, chapter 3, verse 1 hanggang 3. Basahin natin mabilis. Ano na lang, utay, para mabilis talaga. Ay, Proverbs chapter 3, verse 32. Pag pinatulang ko talaga ang talata, ang sarap
Hindi ko nakikita ang bilis ng oras. Sapagkat ang Swail ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero mas maganda sa English yan. Tingnan natin na sa English. For the froward is abomination in the Lord. Yun din pala. Wala yung froward in heart. The froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. Ano ba mga batid kung bakit ang tao ay manhid sa kapwa? Napakababaw na ng pakundangan. Minsan, hindi na ultimong sa pamilya eh. Di ka? Lalo't magkaaway, mamatay ka sa inis. Tama? Minsan magkakapatid, nagkakaano yan? Yung sinasabi niya, ubusan ng lahi. Pag hindi, tawag yun? Balat sa tinalupan, yun? Maghahalo ang balat sa tinalupan. Totoo yan. Pero alam niyo ba, ibig sabihin niya, ugat niyan, suwail sa Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, magaanang hamakin ang kapwa kung una mong hinahamak ang Diyos. Mahirap nang mahalin ng malalim, seryoso ang kapwa kung ang Diyos ay hindi mo rin mahal ng seryoso. Ang source niyan, without holy God. Walang banal na Diyos ang buhay. Kaya merong wrong heart. Wrong heart. Isa pang talata, Jeremiah 17 verse 9 and 10. Ano sabi diyan? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Ang puso ha, at totoong masama, hindi medyo, totoong masama. Sino nakakaalam? Sino daw nakakaalam? Makakaalam. Verse 10, akong Panginoon. Alam ng Diyos ang puso natin madaya. Magaling yan magkunwari. Magaling yan magpa-impress, magaling yan magpabungga, magaling yan magpaimbabaw. Pero alam ng Diyos ang eksaktong kalagayan ng puso ng tao. Alam mo kung bakit mababaw ang simpatya sa kapwa? Kasi napakababaw ng simpatya sa Diyos. Ang tao ay may pusong masama. Amen? Ang tao ay tumitili sa kapwa, pero kailan ka nagalak sa Diyos? Alam mo, maraming tao ay boryo ang Diyos. Oh, sisimba dyan. Diyan naman wala akong pinag-usapan kung di Bible. Wala mang bingo dyan. Tama? Wala man lang dyan nagsasayaw ng macho man. O kaya sexy man. Wala mang bingo dyan. Wala mang wedding dyan. Walang sabong dyan. Di ka pupunta simbahan yan. Boring yan. Ganyan ang tao sa Diyos. Pero sa kamundahan, mahuhubuan sa pagsigaw. Oh, kung makatili. Lalo pag shoot ay si James Yap. Talaga naman. Pagka dumating yung mga Asian magpe-perform sa atin, yung mga banda ng Korea, talagang kahit yung pinaka-stage, ang mahal ng bayad doon, 24,000, doon pa napunta eh. Bakit? Para makita yung kanya hinahangaan. Tapos pag makikinig ng sa Diyos, tulog. Buryong-buryo sa Diyos. Tapos pag namatay gusto sa langit, mamamatay ka daw. Bakit? Ay, Diyos lang, makikita mo doon sa magkasyano banal. Hindi mo ma-enjoy ang langit kung sa lupa pala ang buryo ka na sa Diyos. Unless you repent and believe the Lord Jesus Christ. Amen. Are you with me? So, sample and source. Alam mo ang source? Ang tao ay wala sa Diyos. Ang tao ay may maling puso. Then last, sequence. Sequence. Yan po ay, ang root word niyan ay consequence. Nawala lang yung con. Amen? Maliwanag ko ba? Yan niyo po yung sequence. Ano yung result? Doon sa without natural affection. Nakuha natin yung samples, nakuha natin yung source, tingnan po natin yung result o sequence. 20 verse 13. Ano po ang... Hindi ito libre. Sabihin ko sa inyo, walang kasalanang libre. Kaya nga si Kristo namatay eh. Pinagbayaran niya yan. Bakit? Hindi nga libre.
Kaso lang hindi automatic na si Jesus ay namatay, ligtas ka. Okay. Kahapon ay birthday ng aking bayaw, Bilas, at dibuyata ng aking pamangkin, at birthday ng aking pamangkin kina Janet. Ako'y pinapupunta, hindi ako nakarating. Sabado eh. Pero yung mga nakarating doon, kayo ba yung nakarating doon? Sino nakarating? Okay. May pinakain ba sa inyo? Okay. Nakahanda pa? Automatic ba yung nakahanda sa lamesa ay busog ka? Pag tinignan ko, nakakasarap-sarap. Nakakabusog ba ang tingin? Sasaktalatian mo. Hindi nakakabusog ang tingin. Kita mo yung Diyos. Nakakaalis ba ng uhaw ang tingin sa Diyos? Kailan nakakaalis ng uhaw ang tingin sa Diyos? Kailan nakakaalis ng gutom yung tingin sa nakahayin? Pag kinain. Kaya hindi rin automatic na si Jesus ay nagbayad ng ating kasalanan, ikaw ay nabayaran na rin. Kainin mo rin. Sampalatayanan mo. Si Jesus ay walang talab doon sa nakatingin lang. Dapat ay doon sa sumasampalataya. Ngayon, kung hindi ka sasampalataya, may sequence. Ano yun? At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumaldumal, sila ay pagpapalain. Ganun ba sabi? Sila ay bubuenasin. Yun ba sabi? Sila ay yayaman. Yun ba sabi? Sila ay papatayin. Mga kapatid, hindi libre ang kasalanan. Please, magsisi tayo. Amen? Magsisi tayo. Hindi ho libre. Okay, last. Last na lang. Pag pinatulang ko, ubos ang oras ko. Last ako sa oras. Solusyon. Solusyon. Yan na lang. Ezekiel 36, verse 26 and 27. Alam niyo ba ang solusyon sa kasalanan? Diyos mismo. Hindi relihiyon. Ayaw kayo magbabaptis, no? Kayo mabago. Bago ka magbaptis, na bago ka muna dapat. Dahil dadami ang sakit ng ulo ko dito. Pag naging baptist ka lang na hindi ka naman nabago, isang araw sakit ka ng ulo ko. Bakit? May paiiralin tayo ditong dapat ay hindi ka naman susunod. Di sakit ka lang ng ulo. Tama ba? Kasi pag ikaw ay ligtas, madali ka nang sumunod. Pero pag hindi ka ligtas, maganit ka pa sa hinihilang kawayan na salungat. Nasabi na Ezekiel, dito ako magtatapos, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Sabi, bibigyan ko rin naman kayo. Ang nagsasalita dyan ay Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo. Saan galing yon? Hindi sa binigyan, kundi dito sa magbibigay. Kaya wag kang umasa, ang solusyon nasa iyo. Wala sa iyo. Wala sa akin. Nasa Diyos. Dahil sabi niya, bibigyan ko rin naman kayo. Therefore, kung bibigyan ko rin kayo, wala sa inyo yon. Kaya nga bibigyan, di wala ka niyan. Nasaan yun? Ay di sa magbibigay. Sino yung magbibigay? Diyos. Kailan ka bibigyan? Malaking potensyal na panahon ay kibigyan. Ganitong panahon, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya at pagsisisi ng gagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, lagi ka lang nasa palengke. Lagi ka lang nasa chismisan, lagi ka lang nasa hada-hada, hindi ka nakakaparinig na salita ng Diyos. Paano ka mabibigyan ng pusong galing sa Diyos? Pero kapag ikinasimba, dahil kinig ka ng Word of God, andun yung posibilidad. Napakalaking posibilidad na matanggap mo yung bagong puso galing sa Diyos. At sana, ngayong umaga, bigyan kayo ng Panginoon. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong, puro bago. At aking aalisin yung batong puso. Yun yan dati, yung manhid sa Diyos. Kaya manhid sa kapwa, manhid ka muna sa Diyos. Aalisin yan. Ang magdudumi na sa iyo ay bagong puso na nagmamahal sa Diyos, kaya meron ka na rin pagmamahal sa kapwa. Ang 10 utos, nahahati lang yan sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi ka totoo kung kapwa lang ang iniigi mo. Pero kung totoo ka sa Diyos, totoo ka na sa tao.
Kaya maraming inhuman, without affection, rape, kabaklang, katumbuyan, pag-iinala, mataas kung tumingin, etc. natin pinag-aralan. Ang ugat niyan, ang puso may bato sa Diyos. Pero ang solusyon, napakinggan niyo ba ang solusyon? Hindi ang galing sa baptist. Hindi galing yan kay president. Hindi galing yan kay mayor. Hindi galing yan sa doktor. Hindi galing yan sa parents. Hindi yan galing sa kaklase mo. Hindi galing yan sa kakapitbahay mo. Ang sabi ng Biblia, bibigyan ko rin naman kayo. Galing yan sa Diyos. Kaya ang solusyon sa kasalanan, Diyos din. Ang Diyos ang iyong pinagkasalanan, Diyos din ang susulba ng iyong kasalanan. At paano? Ibinigay niya si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pambayad sa ating kasalanan. Ano lunas? Sampalatayanan mo si Jesus. Magsisi ka na yung kasalanan. Tayo po yumuko at pumikit. Inaanyayahan kita, habang nakayuko o nakapikit, manalangin ka ng iyong sarili. Hindi kita igagay sa prayer. Pero pwede kang humingi ng tawad ngayon. At manalig na si Jesus lamang ang iyong solusyon.